Risa Rotoni po ng Batangas ay ating pong kausapin this morning. Good morning, Risa Rotoni ng Batangas sa ating pong What's on Your Mind winner today. Good morning, Risa. Good morning po, Sir Ted. Hi, good morning. Saan ka sa Batangas ga Lian po. Sa Lian, Batangas. Ay, ito sa sa bayan ito ni Ronin Leviste, yung vice mayor nyo. Sige. Okay, Risa. Po. Pwede mo bang ipakilala mo ang iyong sarili sa amin? Ilang taong ka na? Ilan ang anak mo? Anong trabaho mo? Ako po ay 24 years old po. Isa po yung anak ko, nag-aaral po ng kinder. Ang trabaho ko po ay minsan po naglalaba. Pero lagi ko pong ginagawa ay manguha po ng mga lamang dagat po para ibenta sa mga bahay-bahay. Sige, kwento ka pa. Sinong kinakasama mo? Ang asawa ko po ay construction labor po. Bukod dito, sa pangunguha mo ng shells at pag-construction ni Mister, wala nang ibang source of income. Yun na talaga. Opo. Oo. Yun lang po. At dito, sa inuupahan ninyo, magkano ulit ang binabayaran nyo monthly? 2.5 po. Pinipilit pagkasyahin. 2.5? Opo. May kamahalan naman sa probinsya ito. Ano ba ang klaseng bahay ito? Gawa po ito sa yung purong bato po siya. Wala po kasing bahay ibang na maupahan bato. po. Oo. Ganito, Risa, ikaw'y nakikinig ka ba sa radyo o nanonood sa television? Sa cellphone po, wala po kasi kaming TV. Sa live po lagi ako nanonood, Sir Ted. So gamit ang internet. Opo. Mabuti may pang-load ka. Nakikonnect lang po sa wifi ng kapitbahay. Ang bait naman ng kapitbahay na yan. Opo. Nakiki-wifi ka. Okay. Sige, Risa, ang punto mo'y Batanggenya. Diyan ka ba pinanganak? Hindi po. Ang Quezon Province po ako. Nangupahan lang po kami dito sa Batangas. Gawa po dito po nagtatrabaho yung aking asawa po. Saan ka sa Quezon pinanganak? Sa San Francisco po. Sa San Francisco. Aurora po. Sa Aurora. So ang mga magulang mo ay talagang taga Quezon. Opo. Puro pong Quezon. Ano mga trabaho nila? Sila po ay nagkukupra. Yun po yung hanap buhay po nila doon. Ay talagang sila ay may mga nyogan. Yung bang nyogan sa inyo? Kanino? Hindi po, nakikikupra lang po kami doon sa kapatid po ng mama ko. Hanggang ngayon, nandiyan pa mga mangulam mo? Nasa Quezon po sila. Hanggang ngayon ba nagkokopra pa rin sila? Opo. Ilang taon na si mama at papa mo? Mama ko po ay mag-55 na po ngayong November po. Parehas po sila ng papa ko. Ay, bata pa. Oo. Sige, nakapag-aral ka ba, Risa? Lang po, junior high lang po. At itong mister mo nakapag-aral ba? Elementary lang po. Natapos. Saan kayo nagkakilala ng mister mo? Sa Quezon City po yung nagtatrabaho po ako doon ng tindera. Nagtindera ka sa sa grocery, saan? Sa prutasan po. Okay, sige. Ganto, Riza, bakit mo gustong sumali sa aming contest dito? Para po umpisa ko po, gusto ko pong ipangkunan po dito. Gusto ko po sanang magbenta po dito kahit yung mga banana cue po para po makatulong ko din sa asawa ko pang pangkain namin araw-araw. Oo. Sumali ka kasi gusto mo ng premyo, di ba? Opo. Hindi natin inaalis yun, hindi natin tinatanggi yun, hindi natin pagkakaila yun. Sa hirap ng buhay ngayon, ito ang dahilan. Pero kung gaano ka na ba katagal nakikinig sa amin? 2 months pa lang po. Okay. Gawa po nung nasa Quezon po kasi ako nakaraang buwan. Wala po signal kasi sa probinsya po namin. Oo nga. 2 months pa lang. Paano mo na-discover itong aming programa? May nagsabi sa'yo? Nakita ko po sa newsfeed ko dumaan po na yun po, sumasali sila. Yung trinay ko po,
Hanggang nakaraan po, nasin po ako ni DJ Chacha. Okay, kasi ganito ha, Risa ha, wag ka lang, magsabi ka lang ng totoo, hindi importante sa amin. Kung kahapon ka lang nakinig sa amin, ang importante, nagsasabi ng totoo ha, okay? Sige, sige. Opo. So, kung ikay bago pa lamang na nakikinig, nanonood sa amin, lagi namin sinasabi, importante itong premyo kasi nga nakakatulong. Pero ang pinaka-importante sa lahat, yung mensahe. Ha? Yung pinag-uusapan natin kasama si Brad Jeff, ha? Agree. Opo. Okay, so, kumbaga, higit sa lahat, yung mensahe, hindi yung premyo, ha? Yung mensahe. Sige, sige. Ano ang mensahe kahapon ni Brad Jeff? Mensahe po ni... yung verse po. Yes, ma'am. Okay, Risa. Wait lang po. Sinulat ko po kasi. Sige, Risa. Hintayin namin. At habang inaantay natin si Risa, marami din talaga nanonood sa atin sa Facebook Live. Pero ang bait ng kapitbahay ni Risa, di ba? Baby, nakakapanood sila ng libre, nakakakonek sa internet. Eto na, Risa. Dahil naisulat mo kahapon, ano ulit yung Bible verse na binigay ni Pastor sa atin kahapon? Mga kawikaan po. Sige, basahin niyo po. Anong talata ito? 29:30 po. 29, 20. 20 po. 20 pala. Mali po ang pagsulat ko. Hindi. Huwag kang kakabahan, Iha. Huwag kang kakabahan. Sige. Opo. Makikita mo ba ang tao na padalos-dalos sa kanyang mga salita? May pag-asa pang hangal kaysa sa kanya. Oo. So, kahapon ba nakinig ka kay Brad Jeff? Opo. Kung ikaw nakinig ka kahapon, ano ang aral dito? Wag ka mag-alala, walang fail dito ha. Hindi ito eksaminasyon, no. Anong pagkakapaliwanag ni Brad Jeff kahapon dito? Ang pagkakaintindi ko po, yung mga taong padalos-dalos po na magsalita ay hindi po nila iniisip ang mga sinasabi nila. Kung tama po sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Yan po. Yan din ang sinulat mo kahapon. Opo. Para hindi mo makalimutan, no? Opo. Oo. Yung aral dito kahapon ni Brad Jeff sa atin, Risa, parang kayong mag-asawa, di ba? Baka pag nag-away, yung salita mo, kung minsan di ka na nag-iisip, nadadala tayo ng emosyon, na kapag sasalita tayo ng masakit, tapos kinalaunan, maisip mo, ay sumobra pala ako sa salita, di ba? Oo. Opo, kaya po ginagawa ko po, hindi na lang po ako may imik. So kapag si Mr. may itang ulo, no? Oo, at nagsasalita ng masama, hindi ka na lang naimik. Opo, hindi ako makapagsalita po ng ng di maganda. Oo, para hindi na lumaki ang apoy. Opo. Oo, pero kailan ka nagsasalita? Para sabihin mo naman, kung mali naman si Mr., kailan ka na magsasabi naman na na ito ang tama? Pag alam ko na po yung parang malamig na siya, ganun po. Ayan. Yan si Risa. Opo, ang importante. So Risa, ang importante lagi yung mensahe, ha? Oo. Opo. Pag nakikinig tayo kay Brad Jeff, yung message. Yung aral. Yung aral. Opo. Okay, Risa. Sige. So alam mo na ang premyo 2,000. Opo. Okay. Alam ba ng mister mo na sumali ka ngayon sa amin? Hindi po. Hindi niya po alam. Gawa ng lagi po nga siya wala. Gawa po sa trabaho. Kayo ba'y nagpa-family planning ni mister? Opo. 6 years old na po yung anak ko. Nag-kinder po. Kung 6 years old, 18 ka pa lang, nanganak ka na. Opo. Ilan taon na si mister mo? Ano po yung edad niya, nasa 40 plus na po siya. 40 anyos na si mister mo. 18 ka, Opo. 18 ka nung kayo'y nagkita. Opo. Okay, kasal ba kayo? Hindi po. Hindi pa. Sige. Okay, sige. So, Risa, ano ang balak mo sa 2,000 pisong premyo mo? Ko po, bibili ko po ng saging para po gawin kong banana cue po para
benta ko po dito sa may labas ng bahay namin. Gawa ng wala rin naman po ditong mabibili nga pong mga pangmerienda. Ang gawin ko na lang po, bibili po ako saging, gagawin kong banana Q at ilalako ko po. Okay. Sige, so gusto mo rin maging abala ka kasi kung sa bahay ka lang, wala kang ginagawa halos, no? Opo. Para din naman may pinagkakakitaan ka. Opo. Kasi mahirap din yung nakatunganga ka lang sa bahay. Opo. Kaya nga po ginagawa ko po, natanggap ako po ng labada at saka para po talaga may ginagawa ako at kahit paano may pandagdag sa pagkain namin. Tsaka yung suso na kamo na nanghuhuli ka ng suso. Opo. Gaano, yan ba'y ilog o dagat? Dagat po. Gaano kalayo sa bahay nyo yung dagat? Sumasakay pa po ako ng ng tricycle po, magbayad 20, ganyan, para makarating po sa dagat. Minsan po ay nilalakad na lang talaga namin. Mga ilang minuto? Hindi naman po ganong kalayuan. Okay. Sige. Ganito, Riza, ha? Opo. Ika'y bago pala ang nanonood sa amin. Ganito. Opo. Papadalhan ka namin ng 2,000 piso. Okay, galing pa rin to. Opo. Galing ito sa ating Happy Anonymous. Itong mga taong tumutulong. Hingian ka lang namin noong mga prueba mo na ikay nagdadagat ikaw. Meron kang, ikaw, dyan sa kabuhayan mo. Okay, tsaka dito sa inyong sitwasyon, pagkatapos, kung yan 2,000 piso na yan, ay sinasabi mong gagamitin mo sa pagbabananakyu mo. Okay. Opo. Padalhan mo kami ng prueba. Pagkatapos nun, huwag kang magmadali, Huwag kang magmadali. Pagkatapos nun, tatawag kami sa iyo ulit. Sige po. Kung makita namin na totoong na ginamit mo ito sa pagbabananakyu mo at kung masarap ang itsura ng bananakyu mo. Naku, nagutom naman ako. Masarap na merienda yan. Oo. Aantabayanan namin yung bananakyu business mo. Siguradong abot na yung 2,000 piso dyan. May saan ka susobra bibili pa. ng saging? Dito po, sa Talipapa po, meron po nabibiling mga saging. Oo. Anong balak mo ng pampatamis dito? Asukal o panutya? Asukal lang po. Asukal na brown. Opo, yun po. Sige. Ganto. Bigyan mo kami ng patunay, Iha. At kung meron ka na bang napakinggan na nanalo sa contest na ito? Meron ka bang natatandaan? Opo, kahapon po. Yung yung kanina po rin, yung sa yung may sakit po. Yung may sakit. Tapos yung isa pa, yung naalala mo si Raquel. Opo. Yung nagluluto. Opo. Sige. Okay, sige. So alam mo na ngayon, ha? Hintayin natin ang iyong mga patunay at muli kaming tatawag sa iyo, Riza. Okay? Opo. Okay, sige. So ito ngayon si alam mo parang panganay Ate. parang panganay ka na ni Chacha. Ate Chacha. Okay. Sige. Riza Rotoni, antabayanan namin ang iyong mga video na ipapadala dahil sigurado hindi pa ito ang ating huling ugnayan. Yan ang lagi naming sinasabi sa mga nakakausap namin dito. Pasalamat ka ngayon sa mga nag-ambag-ambagan para sa iyo. Itong ating si Happy K, si Happy Ninong, si Happy Daddy, si Happy VG, mga nag-ambag-ambagan para sa iyo dahil sa kanila nang gagaling ang biyaya pinadadaan sa kanila. Basta simple lang, kay Happy Anonymous. Okay, go ahead, Riza. Maraming salamat po lalo na po kay Sir Ted at kay DJ Chacha po at sa mga sponsor po. Maraming salamat po. Walang anuman sa iyo, Riza. Abangan namin ang ating ugnayan, okay? Sige. Maraming salamat po. Salamat, Riza. Naiintindihan ko ang iyong sitwasyon at kami nakikiisa sa iyo sa iyong ipinaglalaban para sa kabuhayan ninyong mag-asawa. Para sa anak mabuhay nila. ka, Riza. Thank you very much. Sige, salamat, Riza. Salamat po. Yan nga po si Riza Rotoni ng Lian, Batangas pero tubong Quezon. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.